Bahagi ko sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong higit na kinalulugdan ni Jesus si Maria kaysa kay Martha. Jesus loved Mary more than Martha. Pareho namang minahal, kaya lang masigit si Martha. Or sa Ebanghelyo ngayon, mas pinili po ni Jesus, mga kapatid, ang ginawa ni Maria. Nakita niya yon, yung ginawa ni Maria kaysa kay Martha dahil ipinakita ni Maria, mga kapatid, ang pagpapahalaga nito sa pakikinig at yung pagdating ng Panginoon, yung kanyang presensya mismo na dumating sa bahay nila, pinili iyon, ipinakita iyon ni Maria kay Jesus na yun ay mahalaga sa kanya. Nandun ang Panginoon, kaya dumuon siya at siya'y nakikinig sa itinuturo nito. Samantalang si Martha ay abala sa paghahanda, bunga din ito ng paglilingkod. Pinaglilingkuran niya ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahanda. Doon pala makikita na po natin bakit kaya nalugdan ng Panginoon si Maria kaysa kay Martha. Samantalang nung pumasok sa pinto o sa bahay, si Jesus na ginawa ni Maria, hindi na siya lumayo kasi naandoon ang Panginoon. Umupo siya sa harapan nito at nakikinig siya ng kanyang itinuturo. Samantalang si Martha, maganda naman ang ginawa ni Martha dahil may bisita. Hindi lamang si Jesus ang bisita ng mga panahon ngayon, kundi yung kanya ding mga alagad kasama niya. Ang ginawa ni Martha ay nag-asikaso dahil mahalaga yung pagkain sa bisita. Atin pong alamin ang kwento na ito, mga kapatid. Una, habang naglalakbay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad, dumating sila sa isang nayon kung saan sinalubog sila ng isang babaeng nangangalang Martha papunta doon sa kanilang tahanan. Sumalubong pa. So maganda talaga ang ginawa ni Martha. Sinalubong niya ito papunta sa kanyang tahanan. Amen? Si Martha ay kapatid ni Maria. At si Maria naman ay umupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang mga turo. Yun ang una. Kung paano natin aaralin ang tungkol kay Maria at kay Martha. Pangalawa, ngunit si Martha ay lubhang abala. Abalang-abala siya sa paghahanda ng maraming bagay. Kaya nga, nung oras na napag-iisip niya na halos isa lang ang kanyang katawan na gumagalaw sa pag-aasikaso ng makakain ng bisitang dumating, nakuha niyang lumapit sa Panginoon at nagtanong, Panginoon, pakisabi naman po sa kapatid ko, natulungan naman ako. Sumagot ang Panginoon, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lang ang kailangan. Iisa lang ang kailangan. Pakiulit po. Iisa lang ang kailangan. Ano yung iisa lang ang kailangan? Pinili ni Maria ang mas mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Yung pagiging pagdauhaw sa presensya ng Diyos, yung gutom na gutom ang lingkod ng Diyos na ito, si Maria, kapatid ni Martha, yung ginawa niya
nung dumating ang Panginoon na andoon na siya at nakikinig siya ng salita nito. Yun ang pinakamahalaga. Sa paglilingkod natin, dapat natin tandaan, ang paglilingkod sa Diyos ay mahalaga. Ngunit, mayroong mas higit na mahalaga. Ang pinili ni Maria dumuon sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin ng dumuon, umupo, lumuhod na doon sa harapan ng Panginoon ay pagpapakita ng larawan ng pagsamba. Worshippers, hindi lang workers. Dapat ang mga manggagawa sa Panginoon, makita natin yung halaga nito. Oo, mahalaga yung maglinis na upuan, magwalis, magluto ng makakain, ihanda natin ang uniform natin para sa anniversary. Ang lahat ng ito mahalaga. Pero mayroong masigit na kahalaga. At yun ang kinalugdan ng Panginoon. Ano yun? Yung pananatili sa harapan ni Maria sa presensya ng Diyos at nakinig ng salita ng Diyos. Ano po yung aral? Una, ang pangunahing aral mula sa kwento nila Marta at Maria ay ang pagbibigay ng prioridad. Sabihin niyo po, pagbibigay ng prioridad. Sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Lahat tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Pangulo ng Bansa, naglilingkod siya sa bayan, naglilingkod siya sa bansa. Sa ganung larawan ay pagpapakita ito ng ugnayan sa Diyos. Lahat ng politiko, hindi man ganon ka 100% na nakikipag-ugnayan sa Diyos, ang lahat ng kanilang serbisyo ay ini-a-address nila para sa Diyos. Tayong lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, tayong lahat ng narito sa ministry ni El Shaddai, ay mayroong malinaw na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang malaking tanong, kung pag-uusapan yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ano ang ating priority? Ano yung masigit natin dapat unahin? Ibig kong sabihin, kung ano man ang paglilingkod meron tayong ginagawa, pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat nakikinig na ang lahat. Purihin ang Panginoon. Yung pakikipag-ugnayan, mga kapatid, na ipinakita ni Maria, ay nagpapakita ng kahigitan sa lahat ng klase ng paglilingkod. Unawain po ninyo. Ang sabi sa John chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. At pagdating po sa John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Sa makatuwid, yung salitang naririnig natin ngayon, bagamat ako ang nakikita ninyong nagsasalita at may hawak ng mic, ang katotohanan, kung ang ating naririnig ay patungkol sa salita ng Diyos, ito'y walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Amen?
Bagamat mahalaga ang paglilingkod, ipinapakita ng kwento na ang pagiging worshipers, sumasamba, ay mas mahalaga kaysa sa pagiging workers o manggagawa. Hindi lang tayo dapat manggagawa, kundi tayo ay mananamba. Tayo dapat mga lingkod na manggagawa sa gawain na ito, dapat makita din natin ang kahalagahan ng ginawa ni Maria na naroon siya sa harapan ng Panginoon upang igalang at irespeto ang ipakita sa kanya ang tunay na pagsamba. Ang tunay po na pagsamba, yung sinasabi ni Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo, sabi ni Pablo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Ang pagsamba, hindi lang pagkanta. Unan, si Kristo na mismo ang naging handog natin lahat. Yung sarili na niya ang inialay. At wala nang handog na susunugin sapagkat sapat na dumating si Kristo sa ating buhay. At ito ang kailangan ng ating pagsamba. Tanggapin si Kristo sa iyong bahay, sa iyong tahanan, sambahin mo siya at pakinggan ang salita ng Diyos. Wala tayo na yung ginawa ng Panginoon kung bakit higit na inalugdan si Martha, si Maria, kasi ang ginawa niya, sinamba niya ng Panginoon. Naandun siya sa kanyang harapan. Pangalawang aral ng kwento ay ito. Binibigyan din ng Panginoong Hesukristo na si Maria ay pumili ng mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Ano daw yung bagay na mayroon ka na hindi kukunin sa iyo? Halimbawa po, kung mabuti ang ginagawa mo, dapat may ibang gagawa niyan. Pero dahil nakita sa iyo yan, hindi na kukunin sa iyo yan. Yun ang ginawa ng Panginoon kay Maria. Hindi na kukunin sa kanya yon dahil nakita yon sa kanya. Kung mayroon tayong trabaho at ginagawa at tungkulin, na ito naman ay trabaho ng iba, na dapat ibinibigay sa iba, pero kung yan ay nakita sa iyo, hindi na yan kukunin at hindi na yan ibibigay, yan ay mananatili sa iyo. Ano yung hindi na kukunin? Ano yung mananatili? Ano yung naroroon sa kanya hindi na kukunin ng Panginoon? Ano yon? Yung bagay na gustong-gusto ng Panginoon. Ano ang gustong-gusto ng Panginoon? Doon po sa ginawa ni Maria, nung siya'y naupo doon sa kanyang harapan, nakikinig si Maria ng turo at aral ng Diyos. Ito po ay nagpapahiwatig na ang paglalaan ng oras upang makinig at matuto mula sa Panginoon ay mas mahalaga at may pangmatagalang halaga. Ito, tingnan niyo po ha, ang ganda ng may-reveal sa akin ng Panginoon ngayon lang. Bakit kaya mas higit na mahalaga ang makinig ng salita ng Diyos kaysa maghanda ng pagkain? Bakit higit na mahalaga yung makinig kaysa doon sa pagkain inihanda? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung pagkain, hindi panghabang panahon. Ang bahay, hindi panghabang panahon at hindi nakatutulong sa iyo para akayin ka nito sa buhay na walang hanggan. Yung pagkain na ibibigay mo, dito lang yun. Yung bahay na ibibigay mo, dito lang yun. Pero yung salitang pakikinggan mo, ang maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan.
dapat wala sa material na bagay. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat mas higit tayong maligaya sa mga bagay na di natin nakikita. Huwag sa mga bagay na nakikita. Dahil ang bagay na nakikita, hindi makapaghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Samantalang ang di nakikita na mensahe ng Diyos na ating naririnig at pinaglilingkuran, yan ang maghahatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan.